ko lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang Malacanang at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. Ano? At kasi nga, sabi nila, kapag nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo doon sa mga paratang laban po sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano ha? Ay sige, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Atty. Glenn tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direct? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang parang tuloy na sabi ng iba, ano ba talaga? Tumutulong ba talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot yung tanong sa kanya. Opo eh. Still, sabi niya, upon the request of the ICC. Oo. So kung walang request ng ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama? Opo. Sa mga tweet, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sino tutulungan? Yung witness against the former president? Yes po. Oo. Sa mga tweet, dadali sa ICC, ganun ba? Magkano ba ang gagastusin? Ayun lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo, o kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos. Yung pupunta ka sa Netherlands, Opo. isip-isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Pagkatapos, 4 na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Opo. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse, siguro mga halos 1 oras pa bago ka makarating sa The Hague. So kung pagpupuntahin mo doon, yung titestigo kay Nadiumano, titestigo laban sa dating Pangulo, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, San Sem Hotel, alam na naman, pagkatapos mong, uuwi na siya, matutulog doon, ilang araw siya matutulog, gano'ng kamahal ang hotel sa The Hague? Opo, pakalamig pa doon, no? Oo. Pero, yung isusuot niya. Opo. Hindi mo siya bibigyan ng jacket, mga mag-isa-isa. Ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. Hindi ko po alam kung paano. Paano mo ipaliliwanag yun? Ayun, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit balik-baliktarin mo pa yung mga pangyayari, nagpupunwari lang yung mga ganang klaseng sagot. Ganun ako. Hindi ipaiwas ng tao, gano'n. Una-una, dinala mo doon yung dating Pangulo na walang due process. Di ba? Napag-usapan na natin lahat yan. Na-discuss natin lahat yan. Opo. Isip-isipin po. Nakipag-ugnayan sa Interpol, di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana nagbigay ng ito yung warrant of arrest. Ang gusto mo makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang gano'n eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung dito po sa aming cellphone. Yun eh, puro, hindi kami nagipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Ang laki na natulong mo sa ICC. Pag-aeroplano, saan? Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina ng aeroplano pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Ano ba? Hoy, nag-aeroplano rin. Hindi mo nakakampanya ko. Ilan pa yung jet na ginamit ko. Mabuti na lang, napakarami mong nautang kay Nelson. Pagpupaso ng pagbuhay. Oo. At ngayon ay unti-unti ko lang na hulugan eh. Hulugan ng bayad ko. Kaya pala, sir, isa niya, nakakapanayang po si TV Inday Sara eh. Sa, Russell TV.